Maraming absent noon, kaya hindi na nalagit. Hindi dyan. Nagagdan yun siya. Pati itong present eh, hindi niya alam. Na-was out daw. Kuna na. Kakabsat. DJ adalin tayo ko. May panggap DJ kinalintag kiti Diyos. Nga dahil ito itibirukan ti Diyos kakabsat. I-salvation kayo. Ewan ko kung si Sister Irene noon ang nagtanong sa bahay nila na bakit, ano ba yung ibig sabihin ng, ewan ko kung ikaw, yung sabi mo noon na bakit ano ba yung Francis, hindi ka maligtas sa gawa mo mabuti, sabi mo yata, bakit hindi ka maligtas doon? Eh ang sabi, kung wala kang gawa, pag ang pananampalataya mo, pag hindi hinakipan ng gawa, eh hindi naman totoong pananampalataya. Ikaw ba ang nagtanong mo, sis? Ay, hindi. At dahil din ang saludsud DJ kakabsat, na sabi niya, apay sis nga hana maligtas iti tao ba iti? Parang tanong mo yun. Parang tanong mo. Hindi. Basta, mas medyo balay yun. Oo. Si nakasaludsudan na rin. Good works. Na hindi, bakit hindi maligtas? Eh, di kabaliktaran o kaya di salungat doon sa sinabi ng sa Santiago patungkol doon sa faith na ang pananampalataya na walang lakip na gawa ay patay. Yun yung sinasabi doon. Eh bakit naman doon sa Efeso? Efeso 2:8 yun eh. Na hindi tayo maligtas sa mga ginawa nating kabutihan lang. O DJ, kinalantag ti tao aday. In short, good works ti pang tawag ijay. Naimbag nga aramid ko na dyan ti Efeso ko. Ito ngayon yung pag-aralan natin kasi sa dinami-dami ng relihiyon kung bakit natin saklawin ito. Kasi nung last tayo'y nag-fellowship dito, eh isa-isa noon na nagkwento sa mga kapatid na nandito noon nung isang nung last Wednesday na eto ngayon yung nag-share ako na ang unang-unang pinanligaw talaga ng kaaway sa buong mundo. Yun yung dark ages na sinasabi. Hindi niya kasi nakuha ang tao sa ibang bagay eh. Kasi alam naman kasi ng tao yung mga napakaraming tao, alam na kasi ang Biblia. Kaya ang ginawa niya, yung good works, doon siya nagwagi. Na yung good works na yan, yung sinasabi natin na mga teachings na, ano yung palagi sinasabi ni Starnel na teachings na ha? Oo, yun. Prosperity gospel. Hindi, may isa pang sinasabi niya. Sugar-coated. Ha? Sugar-coated? No. Nakukulakot yun. Kasi kahapon, nag-share ako ng English kasi. Nag-practice na kami kahapon. Oo, no. Diyos ko. Ilang okay lang yan, maganda nga. May spirit pa Hindi ng sis English. naawa ako sa kahit isang tao, gaya nung gayaw ni Emil. Alam mo, pag makinig siya ng salita ng Diyos, para bang kahit hirap, nakatitig, hindi umaalis yung mata niya sa akin pag nagsishare ako. Kaya makita mo yung interesado talaga. Kasi nakikita mo naman yung hindi masyado, likot ng likot yan, kung ano-ano, tingin pero hindi siya agad makatingin, ganun. Yan eh, hindi pa masyadong wa-effect yung salita ng Diyos. Lalo na, kapag kayong katotohanan, itong ngayon ang pag-aralan natin, kapag yan ang i-share mo, yan yung sinasabi maraming mawawala. Yan yung sinasabi sa hula ng 2 Timothy ba yun na sa huling araw, maraming humiwalay sa pananampalataya. Hindi grupo yun. Pananampalataya kasi pinag-aralatan na
pinag-aralan natin ito doon sa tagungtungan na nandun si Sister Nelly. We are saved through faith. Oh, na yung faith na yon, ang akala ng tao, madali lang. Oh, etong pinakamahirap na naabutin. Yung sinasabi dito, na makaranas ka talaga, yung naranasan ni Kristo, na yun yung ayaw niya din, di ba? Ama, kung maari lang, ayaw ko sanang lagpasan ito, ayaw ko sanang maranasan. Sabi pa nga niya yun na yun, anak na ng Diyos yun. Makapangyarihan na rin yun. Siya pa, kasi may physical din siya may damdamin siya din na mapapahiya siya sa maraming tao. Tapos, sasabihin na makasalanan ako kasi sinasabihan may demonyo siya. Tapos, nung alam niya kasi ito na mangyari na nung nabayubay na sa krus, yan ba ang anak ng Diyos? Bakit pinaano mo yung mga tao, pinagaling mo, ikaw hindi mo magawa sa sarili mo? Ganyan yung pag-share ng katotohanan. Ang pipilitin sa'yo para i-down ka, para hindi mo i-preach yung katotohanan yung mga nagagawa mong kamali. Pero alam naman ng Diyos yun kung pinipilit ng worker yun o hindi. Ganun na ganun si Kristo Para lang ma-offend siya. Tignan mo, ikaw, hindi mo masave, hindi mo naman maligtas yung sarili mo. Nandyan ka ngayon, nakapako, bakit hindi ka makababa? Dami kang ginawang milagro. Di ba, binuhay mo mga sakit na mga buhay, mga patay, binuhay mo pa. Ngayon, ikaw, dyan, hindi mo naman maligtas sarili mo. Ganyan na ganyan ang maririnig mo pag dumaan nga na talaga doon sa pananampalataya na sinasabi ko. Yung, idugtong ko doon sa Ang sinasabi ko yung osas. Osas? Osas. Once saved, Extreme always salvation. saved. Osas, yun, osas. Yan ang napag-aralan natin. Oo, kasi marami yun yung buwan. Ito ay, dugtong ko lang Pinag-aralan namin sa tagungtungan to. Yung, hanapin mo ang aking kaharian at ang aking katwiran. Dalawa. Yung kaharian, ito yung nagba-Bible study lang. Nakikinig, nagbabasa, nagfe-fellowship. Kahit saan pumupunta, maraming mga concert, maraming mga seminar, yun. Yan ang paghahanap ng kaharian. Kung paano maghari ng Diyos sa'yo, yun. Hindi giving yun. Para kantahin natin yun na hindi giving yun. Ang sinasabi doon, yung hinahanap mo, hindi yung pagbibigay ng abuloy mo, tulong mo. Kalakip din yun, pero napakatiting na porsyento. Ang kaharian, paano maghari kasi ng Diyos sa atin? Siyempre, hindi naman makapaghari ng Diyos sa atin kung hindi ang first step, mag-aral. Siyempre, mag-aral ka para alam mo yung nangyari kay Kristo, kung ano yung mga step niya na ginawa niya, bakit siya nag-victory, bakit siya nagtagumpay, kahit pinatay siya, dinuraan siya, pinalo siya, ipinahiya siya, pinagsabihan na may demonyo siya, pero nagalaw ba yung target niya na na tapusin yung sabi niya na it is finished, tapos na yung 7 last word, malapit na naman nun. Yun. Bakit niya binigkas yung tapos? Kapag sinasabi natin na ang nakaraan natin, ako din, may mga nakaraan din ako, time ng kaming dalawa, nung bago pa lang kami sa pananampalataya, tapos mga biyanan ko, marami sa namin. Sinasabi natin minsan na pagka na-recall natin yun, naalala natin yun buti na lang nalagpasan ko. Di ba? Panayang sa, buti na lang nalagpasan ko. Ang paglalagpas ng ganyan, pala, nakapagbunga ka sana. Kasi kahit ulitin na naman ng Diyos yun, ganun ka na talaga. Yun yung Kasi ganun si Kristo Yun yung nalagpasan niya. Yun yung sinasabi na nag-victory siya, nagtagumpay. Na kahit ulit-ulitin na ng Diyos, nahampasin ka, duraan ka, daan ka sa kapighatian. Yun yung katwiran na kasi.
Kasi yung kingdom, yung hanapin niyo muna ang aking kaharian. Yung pagkahari ng salita ng Diyos sa buhay natin, once na ipaparanas na. Yun yung righteousness, yun na yung katwiran. Hindi makatwiran na, oo nga, napag-aralan mong salita ng Diyos. Oo nga, nagbasa ka, nag-seminar kang, dami kang alam. Halimbawa. Kasi marami po, kahit worker ngayon, mga dating kasamahan namin. Minsan, pag nakikita ko sa Facebook, mas maganda, hindi ko na lang titignan. Siyempre, ikaw din magagalit. Bakit? Parang nakalagay sa sa 1 Peter, 2 Peter, na tabaawan dan to yung kinapudnungay na dalyo. Totoo. Tabaawan di yung uyawan da. Kasi yung parabol na dito di yung torre, natapos. Yan yun, kinukot siya. Kan-jawan da ka. Kat madamay, di katutukanan, may pagpagnang habang mananatili ka. Pero, sa atin, hindi naman tayo affected doon, pero lang, masakit lang din dahil, naku, kaya napag-aralan namin yun. Bakit iniwan nila? Bakit ganun? Ngayon, iba na tuloy ang ginagawa. Tuloy sinasabihan kami na kaming nagpapatuloy. Bakit yung kasama nyo ganito? Andun na sa ibang yung na, wala na, makamundo na. O, siyempre, sa isip mo naman kahit lang, saglit lang na mapunta sa isip. Parang ka din na pinagpapatuloy mo yung pinag-aralan nyo na yung katwiran nga. Pero hanggang pala sa kingdom, hanggang pala na binirok dalang gayam ti pagariya. Hanggang dun lang pala. Yun yung sinasabi natin na kabaitan, pero hindi mabuti. Ayan. Kabaitan yun. Alam niyo yung kabaitan, more on yan na pabor kasi sa lamahan. Hanggang dun lang. Pero yung katwiran na, yung pinag-aralan nyo na kahit bakutsain ka, kahit sipain ka, duraan ka, pagsalitan ka ng sari-saring masasama nang dahil sa aking salita, kaya natin ito. Yun yung kay Kristo. Na sinasabi niya nung nangaral siya, sabi niya, daring tao, halos hindi makahulugan ng karayon. Kaya niya itinuro yung talinghaga ng the sower, yung pagtanim ng bendi. Kaya niya sinabi yun. Dahil alam na niya. Yung 12 apostle, alam na niya yung sino yung magpupunta sa kanya O, alam na niya rin si Pedro O, biruin mo yun. Pero, hinayaan niya lang na mangyari. Kasi nakalagay naman kasi sa Biblia. Balang araw kung parang mga artista tayo. Kung ano yung naging role mo sa mundo, yun ibibigay sa'yo ng Diyos. Kung ang role mo sa panig ni Kristo ka, talagang tinindigan mo hanggang kamatayan. Sa bandang huli yan, balang araw yan, kapag tatayo ka na sa harapan ng Diyos, ibibigay sa'yo. Kasi ang Diyos is makatwiran. Kaya nga katwiran. Justice niya ako. So, dahil kakabsat, iti nakaama. Anggat, minsan kung kunatayo, kaslaan jay pag-fellowship ang midjay ko, jay tay-tay. Habang nagfe-fellowship kami, itong may kapansanan yung nanggaling sa abroad. Nakikita mo talagang siya. Sub-sub siya sa pag-aaral. Kung maaari lang, ayaw kanyang pauwiin. Tapos kung maaari lang, tawag siya ng tawag. Kung maaari, palagi. Si Katrina nga, pumupunta kahit dadalawa lang sila. Kasi panay ang gusto niya ng makinig. Kasi talagang siya, yung uhaw sa salita ng Diyos. Pero kasi yung mga ibang niya, hindi mo pa masabi kasi. Kasi ma-observe mo naman. Ngayon, may bisita sila ng Amerikano. Tapos yung Amerikanong yun, pinakita niya sa akin. Kwento niya, pinakita niya yun. Mas wife na. May wife pala siya. 4 na anak, 2 boy. May mga apo na, 5 yata yung sinabi niya. Who is that? I said, ay apo na. Ay, sabi ko, oh, that's my wife.
Oh, who's that child? Oh, that's my grandchild. Grandson. Ako. I have already, ang nagaguti apo ko po. Di na lang ako magsalita kasi yung mga ganun din mo naman pwede pang agad-agad mo. Oo. Tapos, ito naman, partner niya, kapatid nung may, kapansanan yung nahulog sa abroad, kapatid niya, ading niya. Ngayon ito, bago nalaman namin, may karelasyon pala Amerikano, nalaman na namin yung life niya na, yung unang asawa niya, tinanong ko, kasal ba sila, kako, doon sa may kapansanan, si Mayla, o auntie, sabi niya, ay, gano'n. May anak sa isa, dalagita na, nasa Tugigaran. Alam niyo, dumating ang panahon, nung dumating na siya, di alam na namin yung history, dahil yung background, ikwinento nitong si Mayla. Pero itong nanay, ayaw kwento. Yung panganay nga may problema pala, hindi niya kwento. Sabi pa nga dun sa panganay, nung nag-attend siya, ewan ko kung nandun sila sa terminal nun, sabi niya daw dahil nag-attend, sabi niya, huwag mong sasabihin kay Kinastar. Huwag mong ikwento. Basta sabihin mo na lang, yan yung tunay na anak niya. Dahil may bit-bit na baby. Pero ako naman, hindi yun ang dapat pakay mo. Dapat mag-share ka lang muna. Maliban na lang kung darating ang araw na gusto niyang i-confront ikaw ng personal, magtanong-tanong. Kaya nung asawa ni Onad noon, kinonfront niya ako sa building. Sinabi ko yung totoo, kasi masakit to ako. Pero wala akong magagawa. Ngayon, dumating ang panahon na habang nagpa-Bible study, 2 meetings na, sakbay na disgrasya yung lalaki, 2 meetings. Naka 2 meetings naman sila na mag-partner. Pero next na meeting, eto ngayon, yung babae. Limtag, tiro pa na. Ang mga napayketek parang dadya korpo. Limtag, tiro pa na. Atiro pa na kanong, kasla nagsinamrid niyang nagdatakalan. Pagka allergy, amin, ganat titungid na. Samayin na ka ng ganabarong. Tapos kasla ka nagburigo. Ito ang sabihin ko. Masakit naman ito, pero ito ang katotohanan. Noowan ti protection talaga di Diyos. Irana na di jay, naramidon, iti kabuso. Tapno madadahil di Bible study. Para masabi nila na, ay, hindi yata maganda yung pag-Bible. Pinag-attend natin, bakit nagkaganito tayo? Yun ang ng kaaway sa mga ganung tao na kulang pa yung kaalaman. Kaya ito pumunta, ayun, in-explain niya. Hindi na lang naintindihan. Grabe talaga. Hindi siya magpakita sa amin. Yung babae, nandoon na lang sa kwarto. Hindi siya nagpakita. Tapos, kung saan-saan daw nila pinagamot, di naman daw nagagamot. Nag 2 weeks na. Di nagagamot. Dinala pa sa albularyo. Wala din. Ang mabuti na lang, hindi kagaya nung ginawa ng uncle ni Emil na ang ganda-ganda yung pakikifellowship na, okay na noon. Na-tempt na nagpahilot sa ibang yun na. Kasi hindi naman totoo yung pinagpahilutan niyang pasto. Mas lumala, dumakal, dibuksit na. Ngayon, di habang patagal ng patagal, nagpe-fellowship din kami. Ayun na, parang nagagalit na nung asawa. Ayaw na niya. Parang nararamdaman niya. Siyempre, i-inject ni Satanas na kapanalutan na kita. O, kita, ingana dinagdinlog kayo sa Bible study. O, kitahan nyo dinagdinlog kayo, nagkasta kayo. Kasi di nangyari yung uncle ni Emil. Sayang, super sayang. Mahabol din sana yung kaluluwa niya, pero wala kami ito. Namuyo dyan sa awa namin, panaalbularyo. Siyempre si Satan, alam niya naman yung ginagawa natin, nagba-Bible study, may TV nga si Lucifer. Alam niya kung sino yung totoong nag-aaral ng salita ng Diyos. Pinapabantayan nga niya Yung totoong nag-aaral at totoong nagsisip, pababantayan niya yan sa mga makapangyariang evil spirit. Hindi nyo pakawalan hanggat di nyo mapatay. Yun yung mga na Lucifer sa tao. Kaya minsan nagtataka tayo, ba't ganitong nangyari? Ba't ganito? Hindi mo lang alam, binabantayan ka ng kaaway para lang patayin yung kaluluwa mo Ganun yun. Alam niya naman yung nagba-Bible study yung uncle daw ni Brother Emil, ay yung asawa nun, sinabi daw sa albularyo na,
may ibang sekta na nag-aaral sa inyo. O, yun na. Tagi ito yung kinabutan. Wala na kaming magawa. Kahit anong paliwanag namin. Wala na. Yun din, namatay din. Kanyang tatat na arami, dimakdakal, nga dimakdakal. Nag-aapatapay. Alam nyo yung may sakit na uncle ni Emil, kawawa, kapatid ng nanay. Itinaboy yung babae O yun, yung babae ang naniwala sa albularyo na sinabi niya, huwag ka nang magatin sa Biblia. Huwag mo nang papasukin sila. Ayaw ko na. Kaya nung magawa yung matanda siyempre, halos din na makakilos. Wala na Kahit gugustuhin man niya na mag-fellowship kami. Tapos yung tatay ni Emil, pinasama. Sabi daw nung albularyo, may nanggamod. Ang sinabi nung babae, yung tatay ni Emil, nagkakaaway-away. Imbes na yung tatay ni Emil ang nagdala ang salita ng Diyos para guminhawa. Maganda na nung unang oras. Sinabi pa nga niya believe ako. Talagang ibang kapangyarihan yung salita pala ng Diyos. Talagang kasi gumaan na. Kaso siyempre ginamit na tulay yung asawa. Yung asawa naman ang naniwala. Ha? Yung pati mga anak. Mga anak na dalawa, grabe. Sobra. Tapos, dumating bago namatay yung matanda. Ang naunang namatay, ganyan na baby, yung anak ng babae na anak niya. Ang nangyari lang, magsakit siya, asma lang. Dinala sa ospital. Akala nila na namatay. Nandito kami noon. Hindi, i-explain ko lang ito. Ganyan, kabagsik si Satanas pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Kaya maraming hindi makakarating sa katwiran. Marami. Diyan pa lang sa kaharian, stumble na ang maraming Christian. Kaya napakaraming extreme salvation. Dahil ayaw yung next yung step na next. Ganun yun, yung matandang yun. Ang nauna. Nung una, ang ganda-ganda pa lang, nakiki-attend. Yung dalaga, yung may anak na ganyan, yun lang ang hindi. Kasi sabi niya, nakikiusap ako, pasensya na. Kasi nagtatrabaho ako, wala akong pampadede kasi hiniwalayan ng asawa. Dalawa ang baby niya, magkaiba yung din. Hiniwalay ng mga lalaki, hindi sinusustentuan. Kaya parang awang-awa din ako doon sa babae. Kaya nandun sa Pure Foods. Sige, okay lang. Ang ganda nung una. Kaya nga yung uncle ni Emil gagaling na yun. Alam ko gagaling na yun. Kasi parang nawala yung daw niya. Meron pa kaming pagpunta sa Bicol, on the way kami. Siyang-siya siya na sinabi kay Emil na, sis, punta daw tayo doon sa Kasi okay na daw si uncle ko. Masayang-masaya. Parang ibinibida nga niya. Naggaganon. Pero anong ginawa ng kaaway? Yun ang pinakamahirap kasi. Magtutulay ang kaaway. Doon sa bulag sa katotohanan o kaya yung mahihina. Tutulayan niya yan para gagamitin. Anong nangyari yung anak? Nag-asma lang. Ang taba-taba ng baby Gustong-gusto ko nga yung baby. Makakalakad na pala yung baby. Dahil binigyan ko din ng maliliit na na damit. Tsaka sandal. Galing kay Pia yun. Ang ganda yung bata. Ang ganda. Tapos, makakalakad na. Ngayon, biglang sinabi nila na nasa hospital. Pero nasa kami sa church. Sis, nandun daw sa hospital yung baby, yung anak niya. Sabi niya, ay, ganun di panalangin natin sa susunod. Yun. Nung nandun kami, sabi nila, magaling na. Okay na, wala na problema. Susunod na naman, naka-isang linggo, yun na naman, tinakbo daw sa ospital. Nangingitim na daw yung bata. Ganon kabigla lang yun. Ganon lang kabigla. Nakapagtataka talaga ang ginawa ng kaaway. Nangingitim na daw, asma lang mo ti sakit na. Apo, data asma pat on and off lang with data Oo. Amoy yung sa handan nga na iyawid na silbiyak yun. Parang nagkaroon sila tuloy ng liyag pauyo. Nagtampo sila. Hindi naman agad-agad. Pinapapunta kami pero yung matanda, ay naku, hindi na nag-a-attend. Sinasara niya yung pintuan nila. Diyan na lang kami sa labas. Pero nararamdaman ko na yun.
Si minsan nung pagpunta namin, nandoon siya, pero mamaya nawala na siya. Hanggang ganun, unti-unti na. Hanggang eto na, nung naitabon yung nailibing na yung bata, eto na, sumunod-sunod na nagkokobra yung ng asawa niya. Yun, siya ang yan kasi. Bye-bye for study kung kuna na kanumatan. Yung gana nga limala, kay sakit yung asawa na. Yung gana nga napandaan bular yung ganing bagada. Sardeng yun. Yun, pinati niya babae. Sardeng yun. Pero yun nangyari, kimaro dahil matanda. Ang kami makadupiran na ta, ibagada nga mangkukulam di ay tatang ni Juan Emil. Siya daw ang nagkulam dun sa bata. Yun daw ang sinabi ng albularyo. Biruin mo yun. Kaya ang albularyo, totoo sa Satanas yan. Bakit? Pinag-aaway-away ang buong pamilya. Biruin mo yun, at kakabsat da. Kayong ni Brother Emil Adya, takabsat di asawa na. Agabirat da ka, di yung mga ibagbaga nga, mangkukulam day ta, mangkukulam. Yun na, sinarhan na yung pinagdadaanan namin, di na kami nag-Bible study. Pero anong nangyari? Parehas yung bata at saka yung matanda na matay. Ang masaklap pa, bago namatay, nag-away-away din silang pamilya. Dahil nagalit yung nagbibigay ng pera na nasa lundong. Kasi yung ginagamit pala na pinabibigay na pera, hindi daw ginagamit po sa mga. Kasi one time na nakausap daw ng matanda, tinanong daw kung saan yung pera, kung anong binili, wala. Halos din nila pinapakain yung matanda, doon na lang. Ngayon ang ginawa ng kapatid, inilipat yung matanda. Umalis doon sa inalis nila doon sa bahay nila. Dinala doon sa ibang kapatid niya. Oo, hindi doon. Ayaw naman nila na dalhin doon kila Emil dahil makukulam nga daw yung tatay ni Emil. Baka mamaya matay ka siya kung di dadalaga doon. Dinala doon sa kapatid. Alam niyong nangyari? Sa bali ng nangayaywan, yung kapatid na, dahil yung asawa na anak na in-reject na. Parang tinapon mo na. Ibuin mo yan. Ginawa. Ang pinakamasayang doon, yung kaluluwa ng matanda. Di ba yung baby, yung bata, innocent pa yun. Sa heaven yun, sabi ng Panginoon Jesus. Ganito kahirap, kasto iti karikot na, kasto iti kanigat na isuot na ilot nadalan, di pag lumapang ka bilangin. Na ilot, napay na ilot, talaga niya kamo. Mukhang kaya, isuot may pasang. DJ kinalulog. Yun yung righteousness. Kaya pala, eto, kung bakit nangyayari sa atin, minsan, bakit ganitong buhay natin, ganito, apay nga makapagnatay, apay nga nakarigrigat, tigiyak tayo, nakatutuo, kung kuna tayo. Taday, iti, pagsana iti ako kakabsat. At ang naruti ko na dito kuna na dito dito iti, mga ginagamit ng Diyos upang makapanatili tayo sa Kanya. Hindi tapno makapagtunturin. Hindi daan ngayon share ko, hindi na minsan niya. Tapno hindi daan ang gana nga maturupos tayo nakiri. Dahil dalan nga nagnaan tayo sa ni Kristo. Dahil ang nangyayari, maranasan natin. Iti gamitin niya Apo kakabsat. Tapno maaladan na tayo, isuday ito'y kapighatian, karamdaman, kahapisan, panganib, kahirapan, mga sakit sa pisikal, kaguluhan. Apay palubos ti Diyos dito. Tapno, kumapit ka kanya na tapno hang ka may hiwalay. Tapno ka umadayo. Kanuwan di ito rigrigat. Awan di ito problema, saksakit, uno tutuok tayo. Wow. Umubot makaduan na rin. So nga, hanyo pagtaktakaan. Kasi gamitin ni Satan dito, as lang abdi ko na nga pamilya, igagrigat dan, hindi ko nagatadun, papabasod naman yung pagbibiyag. Imbes kong mga baliktad, iso ko makatikap tanda. Wag silang umiwalay, wag silang bumitaw. Dapat yun nga ano apay gamitan, ipahintulot ng Diyos yung kahirapan, kahapisan, kung kuna ng karamdaman, kung kuna ng kapighatian, panganib, kahirapan, mga sakit pisikal, kaguluhan. Ano apay pahintulot na? Ito yung bakod, ito yung mga masasakit sa laman, ngunit abono sa kaluluwa. Dito yung bakang Kristo, nabayambay lang ko na katatang tawon, takalyak tilawlaw na, kalpasan na ko na itakti patapa. Abono pala sa kaluluwa natin yung masasakit sa laman, dahil kita nagrigat tayo, dahil kita pakaimalmalet tayo, dahil kita pakaidagadanis tayo, pakaibababa tayo, kadagiti pata tayong mga tao.
Ya, data pangkat katawa da, iso nga dito bilang tayo, hanyo pa kaskas daawan. Kasi sigod yung baga natin widya. Basit lang talaga. Iti makapag na iti nailit nga dalan. Basit lang sigod yung baga na. O, tanatakon ko na na, iti magna, iti dalan nga nailit. Ngem ti atong kalnamot ko na biyag ngag na yun. Ngem tinalawa, adong arud ti magna, ngem ti tungpal na patay. So, yay, agna na yun maapuin. Dito pagtungpalan na yun. So nga gayang, kikitain nasa sakit, abono ti kararwa tayo. Tapno mas tumibay. Kasi alangan naman na lumakas, tumibay, gaya ng fellowship natin nung linggo. Alangan naman kung wala kang naranasan. Meron at meron kang maranasan. Para matuto kang lumakas. Alam niyo yung nagpapalakas sa isang tao, mga karanasan. Kasi natututo ka, gumagaling ka yan, dumudunong ka yan. Kasi sa paulit-ulit na nakakaranas ka dyan, hanggang nakakaunawa ka na, hanggang nakakakilatis ka na makaaw-awat ka, maobserba mo, masansanay ka na, at ang pagpagnaamkot, talaga nga maawatan mo. Tapos natututo ka na doon. Natututo ka na makapagbunga ng pagpipigil, pagtitiis, gano'n. Matuto ka nga makabunga. Dahil bunga ti Espiritu Santo. Managiturturod ka mo din. Kasi palagi ka. Kaya yan, abono ng kaluluwa. Di tayo lang abono. Dahil kita nga rigrigat, ngayon tayo mapadasan. Pero ito, hindi natin kasi magawa yung katwiran o kalooban ng Diyos hanggat hindi mo na maghari yung salita ng Diyos sa atin. Kaya ang unang step, eto nga, agad-adal tayo di Biblia, agbay-Bible study tayo, tapno, pampalakas ti loob tayo dito, pangpapigsa, pangpatibay mo. Kasi ito ni paranas to ni Apo yung katwiran nan, at dan tumalagip mo, nga kaslapan na ka, sandat amon, dagi jay inyadal ni Apo. Ajay tumutin ti pangnamnama amon, iso ako na namang namnama ka. Dagi jay karik aramid itong pala. Basta ipapusong laang nga denggan dagi ti sa uwan. O, di jay. Ijay tayo lang ay pagkakapsa. Nagpalaigi tayo nga dagi ti. Pasamak tayo, padpadas tayo ng kapsa. Doon tayo magbubunga nung katwiran na hinahanap ng Diyos. Gaya nung na-share ko kahapon, yung unfruitful fig tree, yung puno ng igos na hindi nagbunga, binibigyan pa rin ng Diyos ng pagkakaroon upang magbunga. Pero, ang sabi niya, kung sa hinaharap hindi mo makitang magbunga, o sige, putulin mo. Pero kung magbunga, lalo siyang magbibigay ng blessing sa atin, yung kalakasan sa loob, tibay ng ating pananampalataya. Ibibigay niya yan. Kasi nakakaranas sa babaan ka na kita maranasan, ita ka nga tumitibay. Matututo ka dyan kasi masanay ka dyan. Gaya ng kahirapan, masanay ka na. Kaya kahit wala na, nasanay ka na kasi. Pero kung nasanay ka sa sarap ng buhay, pag mawala yan, yun, kung ano-ano na lang ang nangyayari. Kasi nung masanay ka, di saksakit, nung masanay tayo mat kada kita saksakit ka, ay adakas pa, dili, kuwadi kas to, talit ko kinang masanay ka nga. So nga, di pa nagtalit mo no ko kinapo, mas pay nga, umingol no ka, di pa nagtalit mo. O di pa nang namnama mo, iti kariki ako. Kasi babaan da kita karanasan mo. Babaan da kita padpadas ti biyag mo, di ta ka nga mas lalo umigpig sa akin, umingingin, bumilbilig, mas dumaldalos ka. Tahantay pa'y malinis, nagpapakabanan pa lang. Patuloy na nagpapakabanal pa tayo. Kung na nga pabaro tinaldaw aldaw. So nga kapuna saan ka mga maupay, kadagit irigrigat ko na tutuok ko na 2 Corinthians 4:16, 15. 4:16, 17, 18. Ngayon tikitaan hindi ko na di bunga na dito yung nakaranasan. Dagi irigrigat tutuok. Di bunga na nga nagananos ka. Di jay, di derukon ko. Ay, ayun, gagantin pala na. Ay, takakabsa. Okay? Tanggap na nung apay nga. Magnatayo ka, dagita nga. Nagriga, dagita ka tuto. Taday tatusa. Rin ganti ako. Ano nakaapono, iti karuwa at mga bunga. Tadi jay katwiran ti Diyos. Di jay kinalumtag ng magbaga ng berukon. Ket kunanan amin dagito. Yung nananigay. Ti Karina. Ibibigay ko sa'yo.
inayon, idagdag ko ito, sabi ko sa Matthew 6:33. Kaya yung mga kulang mo, yung kahinaan mo, dadagdagan niya yung lakas mo para mapagwagilan mo yan. O, yung dunong mo, kulang, dadagdagan niya sa pamamagitan ng mga karanasan mo. Yung kalakasan mo, kulang pa yun, dadagdagan niya sa pamamagitan ng ipapaintulot niya ng karanasan. At ang napakaganda diyan, hindi ka niya iiwan. Kasi nakikita niya, kipagpaka ka, hindi ka umuurot, hindi ka umihinto, hindi ka nagkwit-kwit, hindi ka bumigbigal. Katikas diyay kakabsat na Kristiyano, sabihin ko sa inyo, kahit nagkakamali man tayo, pero ang Diyos patuloy na nandyan yun. Abundant na yung mayamang tulong ng Panginoon sa atin. Naimpag nga malam tayo sa Tagalog punta para maganda yung takbo. Kahapon English. Ito naman.